Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ituloy na natin to from quarters ng titulo 2025. Itutuloy na natin hanggang semis at finals. Ngayon, unahin natin yung Balts versus Nasha sa bracket B ng semis nitong titulo 2025. So natapos na natin, no? Yung last review natin sa quarters was uploaded yesterday night. And itong battle na to late lang, hindi lang natin siya na-upload ng 8 PM kasi right now as of tonight guys, it's 10:01 PM. So medyo na busy lang, hindi lang ako nakapag gawa talaga ng pondo sa channel natin para mag-upload siya ng 8 PM. Sorry, pero for sure mapapanood nyo to ngayong gabi. Sa mga hindi nanood ng sa mga hindi nanood ng day 2 ng second sight, mapapanood nyo to ngayon. Okay? Pero bawi ako. Gagawa tayo ng marami ngayong gabi para makapag tayo catch up. Okay, anyway, balik tayo. Isang magandang battle to. Bracket B, Balts versus Nasha semis, pucha. Tayo na mahirap magbigay ng mahirap magbigay ng conclusion sa battle na to kasi alam natin yung kalidad ng sulat ni Balts, alam din natin yung aggression ni Nasha. So, I think the best way to break down this both MCs is pakinggan yung obra nila para sa isa't isa. Hindi tayo pwede mag-base sa sa mga past battles nila kasi magkaiba sila ng aggression magkaiba sila ng pinupunto 'di ba? So ayun, para sa akin I think we must watch first muna. Okay, so yun, di na ako magbibigay ng insights. Mas maganda kung ano na lang yung pinakadala nila para sa isa't isa. Yun na lang yung bibigyan natin ng breakdown. So yun, Balts vs Nasha, game. Hindi niya muna si Balts. Game. Yeah. May solid ka na lines pero wala solid na rounds. Paano yan naging better na player? Tanga di ka masasalba ngayon ng iilang haymaker. May moments pero pagdating sa dulo laging lame ender. Di porket may highlight si Manny, panalo na siya kay Mayweather. Kasi nagchuchoke Okay. starter. Layo ng agwat natin. Pag ako nag-post, nag-aura farming. Sising hot sabay kamot sa ilong, yan ang trip niyang gawain. Yan ang trip niyang gawain. Tas sa grappler pa hinain. Damihan mo na yung singhot bago ka pa maubusan ng hangin. Joker na may mannerism. Wala ka rito mauuto. Tangina mo! Ipok ng pulo! Para mamanhead na yung ilong mo mga te, ang reseta ko eto. Ilang lapat di mo naramdam mukha mo sure bulong epekto. Pero intindi ko kung mannerism lang din yan pindeho. Kasi ako rin naman may mannerism. Mambadibag ng kreyo! Kasi imbes, mang-impress, sila rin nagsisira ang mga bobo. Well, snitches, get stitches, tas snitch mo ang grupo nyo. Ginagagawa nila. Sa'yo na mismo nang galing. Sila nagbigay ng blueprint. Paano ka patayin? Mga tinuri mong kapatid ang salarin. Ang tanong ko lang, mamen, ba't nasa kreyo ka pa rin? Gusto ko matalo ng mantra Ang nakakatawa doon, gusto rin siya matalo ng kreyo.
Kasi manghila pa baba kanilang attitude. Di raw pwedeng sila lang yung laglag. Sige, mess this dude, testing natin kung kumakain ka ba ng benting hook. Habang tinutusta kita, si Batman pa mismo sisigaw ng let yung tuka. Tangina pres, Samantha yung kreyo ay panes. Sana inisip mo na lang sa amin kung mampay, no di pa ako sa bek na umarne. Kasi ngayon nalalasit ko na yung grupo nyo, walang matitirang parte. Ang mali nyo lang pre, di kayo naniwala kay Lax na parating pa lang kami. Yeah! Mampay, no di pa ako sa bek na umarne. Kasi ngayon nalalasit ko na yung grupo nyo, walang matitirang parte. Ang mali nyo lang pre, di kayo naniwala kay Lax na parating pa lang kami. Ako! Mapapaboy o tigas tuwing trip ko kawawain. Ikaw nung binigyan ka ng mako, yung sulat naging alanganin. Sa madaling salita, di niya nilalamang pag mahina nakakain. Pati sayo niyan sa yangin. Kaya kung mabigat yan dala mo ngayon, tanga compliment lang sa akin. Diba? Okay. Ba't pag kay Charisma, ultimo rebat, wala kang plano? Sobrang bait ni Nasha, ako lang gusto niya bigyan ng satisfying na panalo. Nire-respeto mo ako, kaya magsusulat ka ng magarbo. Ako tumutodo kasi ganito na talaga ako. Kaya ano sinabi ni Charisma na di kayo magrarap? Tangin, lupit na, no? Kasi ako tumotodo kasi ganito na ako. Respeto mo ako, kaya magsusulat ka ng magarbo. Ako tumutodo kasi ganito na talaga ako. Kaya ano sinabi ni Charisma na di kayo magrarap kung di nyo napanood yung era namin? Nakita nyo ba yung reaction ni Nasha? Umiiling-iling pa si Tanga. Di na nakakapagtaka. Anong era namin? Ako lang naman pinanood niya talaga! Magtatampo daw siya pag di kami nag-semis dalawa. Klingi ang puta. Pero hindi ko na. Nakaka-bad trip nga naman mag-champion pag wala malakas na tinumba. Ako yung gusto niya matalo para resume maging respetado. Pues ilalagay ko na yun na siya sa lapida ng pangalan niya maging simentado. Ako yung idol mo, magsisilbi mong ops. Humihingi ka ng apoy ang ibibigay ko holocaust. Mas matindi pa sa double cross. Kasi yung ipapasa kong gasolina nasa loob pa ng molotov. Time! Yo! Yo! Tang ina. Ito yung magandang tapatan, puta. Grabe yung grabe yung aggression ni Balz dito. Kitang-kita mong sobrang handa siya. Sobrang pinagandaan niya si Nasha. Grabe, grabe yun. Maganda rin yung linya ni Balz dun sa kapag nakarinig ako ng yung malalakas na suntok daw or punchline, compliment daw sa kanya yon. So binrake daw ni Balz si Nasha na kapag mga mahihina daw yung kalaban, hindi daw kinakain ng buo. Yun yung sinabi ni kasama sa linya ni Balz, 'di ba? Na binigyan daw binigay si McCoy, hindi daw kinain ng buo. So tapos ang pinaka landing is pag nakarinig ako sa iyo ng malalakas na linya, compliment pa sa akin. So ibig sabihin, nire-respeto niya si Balz as malakas na MC, 'di ba? So maganda yung punto niya doon. Yun, basta binrake doon ni Balz si Nasha doon. And kita ko yung giggle ni Balz dito sa battle na to. And yung aggression niya iba. Men, sinasabi ko sa inyo, yung ibang yung past battles ni Balz na na-review ko, hindi siya ganito mag-umpisa. Nag-uumpisa siya palagi sa kumbaga slow start siya palagi. Kumbaga buwelo sa mga jokes, 'di ba? May mga ganung singit si Balz Mga jokes. Tapos magse-set up na siya ng mga matitindi tapos maglaland ulit. Naka 4 bar set si Balz. Nakita natin sa umpisa na medyo matagal yung tama nung pinaka punchline. Pero yun nga, sunod-sunod 'di ba? Kada 4 bars iba yung suntok So iba rin yung aggression ni Balz dito. Yun. Sa tingin ko kailangan muna nating pakinggan si Nasha dito tapos pagsabay natin bigyan ng hatol yung sinabi ko kanina kay Balz, I think yun lang yung first impression ko doon na nagulat lang ako na bakit ganito yung Balz, bakit iba yung umpisa niya, bakit ganito yung atake niya. So hindi naman ganito yung Balz sa mga recent reviews ko di ba? So medyo nagulat lang ako. So ngayon para sa akin, kayang-kayang unahan or kunin ni Nasha yung round 1 if sing lakas din ng
Nasha nung second round yung napanood natin. Sino ba kalaban niya doon? Si Unomas. Kung ganun kalakas yung Nasha na magpapakita dito sa round 1, I think makuha ni Nasha yun. Pero respeto kay Balz, respeto kay Nasha, pakinggan natin to. Game, puta, laban to. Oragon 2 2023 dito sa Pulo. Pinakaunang battle rap event na napuntahan ko. Tamang nood lang ako noon at kay bilis ng panahon kasi ngayon ako na nasa harap mo. Pero dapat matagal ka nang lumisan, di na sana hinayaan mapalapit sa mata ko. Kaso si Baltasar mukhang walang pag-asa sa Pulo kaya siya inabutan ng bagyo. Panahon. Lumisan, mata, pag-asa, bagyo. Gawin din train of thought. Tawag ko dyan, Kuya Kim Bars. In-explain ko lang yung klima sa inyo. Para lang maging aware yung buong isla kung gaano kadelikado lagay mo. Pangbaha na dala ko. Lampas pa sa bumbunan ng taong sa bubong nakatayo. Pagtapos mo malunod, mabibilitan yung mag-ina mo gawing salbabida yung buong katawan mo. Lulutang kasama ng mga tae at namatay na sanggol. Yung bituka parang taling nakalaylay sa pantalon. Puro bubog sa pisngi tapos tumusok sa leeg yung nakasabit na parol. Aanurin bangkay mo sa lugar na ayaw daanan lagi ng patrol. Tang ina nun, ang diin. Puro bubog sa pisngi tapos tumusok sa leeg yung nakasabit na parol. Aanurin bangkay mo sa lugar na ayaw daanan lagi ng patrol. Kaya patay sa akin tong manok yung inasahang kalahok. Kahit magtulong-tulong ba yung putang inang ira nyo para magabagan ang sagot? Buong mantra magkakasya sa mahaba na kahon. Kasi malabong magawa mo magkampiyon. Ngayong napanahon ka sa masama, magiging masama yung panahon. Parang nawala bigla yung net mo kasi may mamamatay sa live. Maulan kaya connection sa internet nag-spike. O di Parang nawala yung internet connection mo, may namatay sa live. Ano yan? parang nawala bigla yung net mo kasi may mamamatay sa live. Mamamatay sa Maulan live. kaya connection sa internet nag-spike. O data ko sa cellphone, signal walang line. Pero bit-bit ko na weapon, signal number 5. Tas mabisang battle rhyme sa orimang pamatay. Agwat natin at pagitan ko sa bilang tsak hindi lang 100 times. Mga punchline ko illegal pati visual mas precise. Sa lakas Galing. ng matatanggap mong linya para na akong artificial satellite. Kasi bitch ka lang sa liga, kalimutan ka lang sana ni Enigma para di ka ma-invite. Para habang buhay kang taga-sigaw tuwing may flip-top mag-ingay, hindi darating yung time. Di ka dapat maghintay. Di raling ito. Pag nag-PM si Enigma, sana bigla kang mamatay. Dark and dark. Pag nag-BM si Enigma, sana bigla kang mamatay. Kasi Erwin Puno yung pangalan nitong kupal. Tas itsura bansot na maitim. Madaling hanapan to ng butas. May bakas ng Bisaya sa binte. Erwin Puno, tang inatunog makaluma na badeng, mag-change name ka namin. Pag nagkita tayo next time, babariling kita pag Erwin Puno ka pa rin. Si Erwin Puno, pinuputol, pinong-pinong tinutusok. Yung dugo mo purong-purong tumutulog, pero walang tumutulong. Pinuno ng Kung pinuno, inang yan. hanggang natutong alamin na kapag sa'kin lulunduto. Pinuno ng pinuno, itong pinuno mo, kaya si Erwin Puno, pagutulo lang ang punot dulo. Aray. Yeah. Kaya alam na yung rason ng angulo na nilaro ko. Tinala kayong bagyo at panahon, pati pangalan mo tinuro. Kasi ako yung sakuna na manduturog, katawan mo sa kalsada matutulog. Ngayong pinaranas yung bagyo, tsak matutumba tong puno. Puro Tang ina mo. Buti na lang talaga. Ito yung una kong ni-review ngayong gabi. Sobrang dikit. Ang hirap mag-decide. Pero kaya magalala, meron na akong boto. Gusto ko lang bigyan ng ng mas malalim na shit. I'll go with Nasha sa round 1. Yeah. Nasha yung round 1. Congrats pala kay Nasha. May may battle siya sa flip top sa bagong name ng event, no, yung Right of Way. So shoutout Nasha. Galingan mo doon. Anyway, Nasha yung round 1.
Para sa akin, nakuha ni Nasha yon. Actually, marami siyang nilamang dun. Marami siyang nilamang. It's a 10-9 in favor of Nasha. Okay, so, una, nagustuhan ko yung nagustuhan ko yung, tapos aanurin yung bangkay mo sa hindi dinadaanan ng patrol. Putang inang yan. Yung bagyo, no? Yung puno reference, yung bagyo reference, yung dark, no? Yung pagiging dark ni... Ang galing lang kasi hindi siya mala EJ Power, no? Hindi siya mala EJ Power, hindi rin siya mala alam mo sino pa mala Beatrum, hindi ganoon eh. Hindi ganoon. May sariling estilo si Nasha na nagko-complement sa kung paano niya i-deliver yung mga yon. 'Di ba? Ang ganda nung mga references na pili niya para kay Balz, sobrang effective nun para sa akin. At yung mga haymakers, men, puta, hindi mo pwedeng sabihin wala yun or indirect yun, men. Ang ganda ng mga references na ginamit niya, ang ganda ng mga angulo na ginamit niya. At para sa akin, sa lahat ng nakalaban ni Balz, sa tournament lang na to, sa lahat ng nakalaban ni Balz, sa first round, sa second round ng tournament, sa tingin ko, ito yung pinakamabigat na round na naibato kay Balz. Yeah, promise, men, para sa akin, ito yung pinakamabigat na round na naibato sa kanya. Ang ganda nung ang ganda nung nagko-complement yung performance ni Nasha, nagko-complement yung kung paano niya kinonstruct, 'di ba? Yung structure, kung eto dito ba to, basta kung paano niya kinonstruct yung buong round 1 niya, sobrang nag-complement. Yung mga napili niyang angulo, yung mga napili niyang references para kay Balz, sobrang epektibo. Tapos yung aggression niya, I think yung aggression, pwedeng nag-aagawan sila ng momentum dun eh. Pero I think Nasha got this round. Men, sinasabi ko sa inyo, konti lang nakuha ni Nasha to. Shoutout kay Balz. Siguro ang pinaka nakita ko na nilamang ni Nasha dito, mas mabilis niyang naipatatama yung mga punchlines niya, yung mga haymakers niya, 'di ba? Men, mas mabilis. Unlike kay Balz na makikita natin, mapapansin natin na naka 4 bars siya, tapos pinaka fourth line pa yung pinaka punchline. Kaya kasi kay Nasha kasi hindi 'di ba? Sabihin natin sige, naka 4 bars setup din si Nasha, let's say. Pero sa mga setups kasi may may sundot may suntok Kaya hindi mo rin masasabi na na 'di ba? Mas para saan mas mabilis lang talaga na ipatatama ni Nasha yung pinaka-mensahe niya, yung punto niya, yung room shaker niya, yung haymaker niya, yung punchline niya compare kay Balz. Exciting, guys, puta. Round 2 Shoutout kay Balz, malakas yung round 1. Pero sa tingin ko, sa pinakita ni Nasha, sa kanya yun. Round 2, pakinggan natin. Oh no! Game. Puro bagyo, putang ina! Alam nyo naman yung bagyo, humihina pag lumalapat na sa isla! Joe! Ang onti ng angles, parang tanga. Wala ka na maisip talaga. Sabagay, mahirap naman nga akong hanapan ng angle. Di naman kasi ko sinisiraan ng mantra. Wala na naman mahanap ng angle si Nasha. Oh no, wala siya mahanap na butas. Tikong pati kay Kat na wrong hole. Kaya puro selfie bar na lang. Makabuo lang ng berso. Puro sarili gusto marinig, tangina nito. Pag nag-record sa amin to, lalakasan ko na lang yung echo. O puro selfie bar. Sobrang narcissist to. Ang weirdo. Pagtingin ni Kat sa phone niya, ba't wallpaper mo sarili mo? Tas yan na yung sunod na batch na pang 1 minutes. Stupid news na pang ridiculous. Maniniwala na sana ako. Ang kaso ang nagsabi nun si Luminous. Anong prospect? 2 beses ka dapat talo kay Uno Mas. Paano di ka mayagyari? Hirap na hirap ka sa mas, parang ulyani na pare. Ako'y ibang klase lumagari. Di mo Hirap na hirap sa mas, parang ulyanin na pare. 2 beses ka dapat talo kay Uno Mas. Paano di ka mayagyari? Hirap na hirap ka sa mas, parang ulyani na pare. Ako'y ibang klase lumagari. Di mo kayang sabayan sa battleground. Hirap ka na sa mas, paano pa sa pound per pound? Hirap ka sa lahat.
Hirap kang hagilapin, ultimo sunod mong pagkain. Tangina ni Nasha, mukhang sarap pa utangin. Kaya sa mga kapwa ko taxpayer dyan, mag-battle rap na kayo, parang awa nyo na. Ayaw nyo noon, libre nyo madilis yung mga tumatanggap ng ayuda. Oh shit, tinapat ako sa broke kid. Oh shit, tinapat ako sa broke kid. Isa ka, malaki na tokis. Anong repin kreyo? Baka repin 4-piece Ako'y malabo man nosebleed Kahit ano spoken ng dollar mo dyan, kumikita to ng dolyar. Kaya Pansin nyo, ito putulin ko lang yung round ni Baltz. Pansin nyo, di ba? Naka 4 bars si Baltz eh. Kaya medyo matagal yung dating nung suntok. Pansin nyo ba? Pansinin nyo guys. malabo man nosebleed Kahit ano spoken ng dollar mo dyan, kumikita to ng dolyar. Kaya sorry ka, may arep ka na sana. Kung sa Bulacan may alori ka. Ako kumikita sa opisina, sa studio, sa Ulabo. Walang sawang hustle day to night. Ikaw meron kang 32, meron ka rin 36. Ang wala ka 9 to 5 Alam ko kailangan mo ng rap money G. Ang kaso tong battle rap hindi charity. Gusto mo ng pera immediately, katok ka na lang sa puso namin. Pagkatapos mo madisgrasya sa motor na may 160 na cc. O kaya gayahin mo si Aski, pilitin mo magka-TV. RIP sa lungs mo, di ka na magiging sober. I bring all the smoke, tas ikaw yung second hand smoker. Sa fortune ka nag-joke, sir. Kaya bumaba na sa sahig, tas sa mga paa ko humalik. Total di ka naman tatama kay bata bless. Kung may trauma ka sa yosi, yung buga ko off the chest. Mali mo, di ka nag-vesta. Uulan pa naman ng mga bala, kaya malabo magbintis. Oo, malabo magbintis. Paulit-ulit na tatama, kaya auto-delete. Auto-delete! 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 Spotify yung poster, tas yung shit ko on repeat! Sinake na magiging bitch! Paubos na yung health, doon niya sigurado. Spotify yung poster. Nakita nyo ba yung poster na ito? Tangin na, ito share ko lang share ko lang guys. I was scrolling sa FB that time. Nakita ko yung poster na to. Poster nito. Sabi ko, bakit nag-post yung pulo ng Spotify? Tas hindi ko talaga, sobrang na-slow ako doon nung time na yun. Sabi ko, tangina bakit? Ba't kaya? Ano kaya to? Ano kayang mga kanta to? Yun, ganun yung ano ko, ganun yung naging ano ko, naging ano ko doon. At thoughts ko doon. Tapos, nung nabasa ko yung comments, may nabasa akong comments nung sabi, tanginan, tindi nung poster ganun, basta mga ganun yung mga comments. Tapos binalikan ko yung poster. Sabi ko, ay fuck. Ano pala yun? Battle pala yun. Mga battles pala yun. Yawa. So, yun. Ang creative lang. Kung sino man yung kung sino man naggawa ng poster that time. Tanginan, ang creative nun. Creative. Kasi, ayun nga, akala ko nga Spotify yun. Tas biglang mga battles pala. Mga list pala ng battles yun. Yeah. Yun lang, share ko lang. Spotify yung poster, tas yung shit ko on repeat. Sinate na magiging bitch. Paubos na yung health, doon niya sigurado. Ganap ng Red Boys yan, sinate pag iniwang kong pulado. Mamumutla para nakakita ng multo. Ngayon, nandito na ako. Ikaw yung Nate man sa studio, ako yung ghost sa mukha mo. Alam ko, mandadami ka ng pamilya, magpapaka-agresibo para masabi na busabos. I-relate niya sa baril at kutsilyo na di naman nakakagalos. Pero ba't ko papansinin? Ba't ako magpapakapaos? Ba't kita papatulan? Pag mainit na, alam ko naman magsasorry ka pagkatapos. Pwede kang umastan Diyos. Pwede kang umastan kung sino man. Pwede kang magpanggap na kaya mo ako ng gagawan kahit alam mo naman sa'yo walang sasalo dyan. Ang masaklap pa doon pag ako bumitik, wala kang swimming pool na matatalunan. Time! Yeah! Okay. So, ganun pa rin. Ganun yung atake. Ganun pa rin yung structure. Kung paano kinonstruct ni Baltz yung round 2 niya. Kung ano yung structure ng round 1 niya, ganun din yung round 2. Pansin nyo? Naka 4 bar set talaga si Baltz dito. Yun lang. 1 and 2 sa tingin ko, the same. Identical. Ganun yung structure. Ganun yung pagka-construct niya. Meron akong gustong sabihin wait lang, alalahanin ko lang. Ayun, yung round 2 ni Baltz,
sa tingin ko hindi niya naabot yung kasi ito para sa akin ang naging round 2 beat was Nasha's round 1. And sa tingin ko yung performance ni Balz dito hindi siya pumantay dun sa round 1 ni Nasha. Ganun ka solid yung round 1 ni Nasha para sa akin. And nagmukhang mahina yung round 2 ni Balz. Kasi ito explain ko lang sa inyo. Maganda yung panimula. Si Balz yung unang nag-split ng round, di ba? So magandang panimula. Hindi slow start. Nagulat nga, kaya nga sabi ko sa inyo, nagulat ako sa naging performance ni Balz dito kasi ang atake niya, aggressive kaagad So ganun. So maganda yung panimula niya. Siya yung nag-set ng standard, ng tone dito sa round na to. Pero nung nag-perform si Nasha, naabutan agad ni Nasha yun. Gitna pa lang ng round Or first half pa lang ng round ni Nasha. Nakuha na niya yung momentum. Tapos yun, hanggang gitna, hanggang dulo, nagtuloy-tuloy yung ganung performance ni Nasha. Kaya para sa akin, nakuha niya yun. Na overpower niya yung round 1 ni Balz. Gets nyo? Then round 2, since binigyan natin ng perfect 10 si Nasha sa round 1, yun yung magiging basis natin. Dapat ganun kalakas. And unfortunately, yung round 1 ni Balz, pansin nyo rin, diba, hindi rin masyadong nagre-react yung crowd. Kasi, para sa akin, yun din yung naging basis nila Ito yung round 1 ni Nasha, ito yung dapat talunan. Ito dapat pantayan. Ganon. So, sa tingin ko, yung round 2 ni Balz, same dun sa round 1 niya. Malakas yung rounds 1 and 2 niya Pero, nagkaroon kasi ng ganong kalakas na round si Nasha. Kaya, para sa akin, hindi siya umabot. Gets nyo? So yun, kung ano man yung naging komento ko sa round 1 ni Balz na naka 4-bar set, effective naman yung mga angle at references. Effective naman aggression nandoon. Pero I think kulang, not enough para pumantay sa ganung round ni Nasha. So yun yung basis Pero may round 2 si Nasha, pakinggan natin. Kinross over ko lang naman. Pero syempre that shit was round 1. So tignan natin kung ano yung magiging katapat ng round 2 ni Balz dito. Okay, game. Round 2 ni Nasha, pakinggan natin. Game. Time! Yeah! Lagi mo nayayabang music mo sa battle. Puro Red Boys, Outside Mafia, tangin. Madalas Okay. niyo mabanggit. Paano kahit anong effort niya, walang pumapansin. Ako trip ko lang bumatel ng bumatel. Akapela lang yung trip. Kaya kung magyayabang ka ng kanta mo sa ibang lugar mo yan gawin. Pero mapopromote rin niya ng flip top balang araw sa kakaibang rason. Sisikat na yan pag naging background na ng music mo pagkatapos kita patayin ngayon. Kaya iyabang ng iyabang yung kanta mong patapon. Yung maganda mong kanta na wala naman nagawa para tulungan ka na magkampiyon. Kasi 3 beses na yan nalalaglag sa turna. Ang galing. 3 beses na yan nalalaglag sa turna. Ang galing. Laglag ka sa first round kay Charisma, laglag ka sa first round mo kay Prince. 2024 nakalagpas ka ng first round doon sa Queen. Kaso nag-freestyle yun kaya auto-win. Tapos next round niya kay Josh, nalaglag ka rin. What the fuck is this? Anong nangyari sa apoy? Ba't dumulas sa iyong kamay? Ba't nawala sa mata mo yung salitang gusto magtagumpay? Sanay na nga ba sa sakit kaya hindi na umaray, naging manhead na yung lagay? O baka naman sanay ka nang titigan yung bangkay ng mga potensyal mong namatay? Kasi sanay kang mamatay. Sanay kang mamatay, pero mas bihasa ka magpanggap. Biruin mo na paniwala mo sarili mo na para siya sarap. Kahit walang resultang lumabas, nagre-record magdamag, bumabattle ba't lahat kumakayod ng sagad? Kaso masaklap, mapapatigil ka rin dyan kapag nag-college yung anak. Pero kailangan magkampiyon. Yun ang salitang nilalaman ng kanyang isip na patapon. Pero alam mong di pwede mangyari yung ganun. Para lang tong kapanganakan ng panganay mong sanggol. Kasi may bagong bata na naman nakahadlang sa pangarap mo ngayon. Kaya manatili sa likod. Sa likod ka lang ng mga potensyal mo na nag-flop. Sa likod ka lang ni Don Rap, sa likod ka lang ni Lax. Sa likod ka lang ni Lumino sa madilim na spot. Nagiging mastermind ka lang kasi nasa likod ka ng lahat. Nasa likod. Ulit. Sorry. Akong bata na naman nakahadlang sa pangarap mo ngayon. Tanggol. Kasi may bagong bata na naman nakahadlang sa pangarap mo ngayon.
Kaya manatili sa likod. Sa likod ka lang ng mga potensyal mo na nag-flop. Sa likod ka lang ni Don Rap, sa likod ka lang ni Lax. Sa likod ka lang ni Lumino sa madilim na spot. Nagiging mastermind ka lang kasi nasa likod ka ng lahat. Mastermind sa likod. lang Okay, din okay. kita, nasa likod lang din kita, doon sa likod ang mga wak. Habang ako nasa likod ng nakatutok sa yung Glock. Pagkapatak, lumagapak yung katawan niya sa lapad na pabagsak. Sa lamay niya na lang nalaman ng pakiramdam ng nakapwesto sa harap. Pukin ang ina. Puta, ragis ka na siya. Paano natalo si Nasha dito? Paano natalo si Nasha dito, guys? Tang ina. Dingkitan, nasa likod lang din kita, doon sa likod ang mga wak. Habang ako nasa likod ng nakatutok sa yung Glock. Pagkapatak, lumagapak yung katawan niya sa lapad na pabagsak. Sa lamay niya na lang nalaman ng pakiramdam ng nakapwesto sa harap. Tang ina. At para di ka pumalpak, mag-focus ka sa music, mas mabuti pa yun, mate. Kaso ang tagal maging patok kahit maayos naman taste. Sa pangarap mong sumikat, ba't wala kaming update? Ba't wala ka pa rin concert sa umaapoy na stage? Ba't wala ka pa rin concert sa umaapoy na stage? Yo, napatigil lang saglit, kaya pasensya kung na-late. Ang tumal kasi ng music career niya, binigyan ko lang ng break! Ay, gago ka. Gago, akala ko choke. Akala ko choke, men. Sorry, puta. Ba't wala ka pa rin concert sa tagal maging patok? Tang ina mo, akala ko choke. Sa pangarap mong sumikat, ba't wala kaming update? Ba't wala ka pa rin concert sa umaapoy na stage? Ba't wala ka pa rin concert sa umaapoy na stage? Gago, akala ko choke to. Yo, napatigil lang saglit, kaya pasensya kung na-late. Ang tumal kasi ng music career niya, binigyan ko lang ng break! Gago, piece of cake! Di ka pwede sa ganito! Bago banggitin yung boto, tumakbo ka palayo. Magkulong ka lang sa kwarto. Magkulong ka lang sa kwarto pag uwi mo sa inyo. Magtaklob ka lang ng kumot, pakinggan mo kanta mo. Sulitin mo na lang sa kama, malamig na panahon. Diyan ka lang sa studio mo, ako na bahala magkampiyon. Tang ina. Gagon lakas, men. Walang ganong haymaker si Baltz eh. I think sa punchlines, sa haymakers, sa room shakers, doon nagkakatalo eh. Still, yung nilapag kong question, paano natalo si Nasha dito? Men, para sa akin, rounds 1 and 2 nakuha ni Nasha. Respeto kay Baltz, men. Si Baltz, aminin ko sa inyo guys. Ay, alam ko, nasabi ko na to eh. Nasabi ko na to sa mga past reviews natin. Si Baltz, men, isa yan sa mga hinahangaan ko dito sa Pulo. Simula nung I think siya nga yung una kong na-review dito sa Pulo eh. May nag-request kasi ng Critical versus Baltz. Doon pa lang, sabi ko, puta, may kahawig na estilo to si Baltz. Tapos yun, hanggang sa marami na nagre-request ng mga battles ni Baltz. At isa na rin siya sa mga, syempre, nagustuhan ko mag-perform. Nakita ko yung iba yung performance niya sa ibang mga MCs dito sa Pulo eh. Hanggang sa nahook na ako sa performance niya, na feeling ko isa sa mga inaantay ko na nga lang si Baltz bubattle sa Motus eh. Real shit. Ewan ko kung may battle na si Baltz sa Motus pero let's see. Anyway, ayun. Gusto ko lang gusto ko lang kayong i-inform na hindi ako hater ni Baltz. Si Baltz isa yan sa mga
hinahangaan ko dito sa pulo, mga MC, pulo MC. Siya talaga yung parang nilook forward ko na mag-champion at makatagos, 'di ba? Kasi para sa akin siya talaga yung may kakaibang performance eh. So 'yun. Pero dito sa semis, no, I think Nasha rounds 1 and 2 eh. 'Di ba? So sinabi ko 'yun, guys, para lang hindi niyo sabihin na bias or what, no. Si Balz, inaangaan ko yan. Isa yan sa inaangaan ko dito. Okay? Pero I think Nasha got this one. First 2 rounds, Nasha yun. And that's a perfect 20 points versus 18 para kay Balz. Whew. Let's see ano yung magiging final final result ng battle na to. Ayun, nasabi ko na sa inyo kanina, I think lumamang si Nasha sa aggression. Mas ramdam mo yung gigil niya, mas ramdam mo yung aggressiveness niya, 'di ba? Mas ramdam mo yung bawat punto, mas ramdam mo yung creativity, mas ramdam mo lahat eh. Lahat. Yung punto niya, yung bigat ng mensahe, yung haymaker, punchlines, room shakers, doon, yung tatlong yun yung pinaka kumakain kay Balz. Kasi sige, sabihin natin meron si Balz mga haymaker, pero bilang eh, 1, 2 or 3, pero si Nasha madami, sunod-sunod. Kung meron mang isa na magland na sobrang tindi nun, sobrang bigat nun, pag pangalawa, ganun pa rin yung power, ganun pa rin yung impact. Kaya nagmumukhang lumalayo eh yung performance ni Nasha dahil sa mga dahil sa mga haymakers niya, sa mga room shakers niya. Yun, tulad nun, round 2 ni Balz, katulad ng round 1 niya eh. So, isang mabigat na task ulit para kay Nasha na habulin yun. Pero ang ginawa niya, dinaan niya sa aggression, dinaan niya sa haymakers, dinaan niya sa room shakers, at kaya umangat yung performance niya dito. Gets nyo? So, I think 1 and 2, Nasha yun. That's 20-18. Laban kay Balz to, guys. Tignan natin, panoorin natin. Pero rounds 1 and 2 para sa akin, Nasha yun. Crucial to. Di natin to pwedeng i-walk through. Di natin to pwedeng pakinggan na lang. Ano to? 2 points lang yung lamang ni Nasha dito. Hindi pa to tapos. Game. Pati pagka-college, dinadamay, parang tanga to. Oo, kaya ko siyang ipag-college, di kagaya ng papa mo. Yaw! Gago. Na-invento ata yung inside joke nung pinutok ka sa loob. Ewan ko ba, ba't si Tito sobra doon na elibs eh. Matagal lang yung internet joke ng mga Gen Z. Sobrang LT. Sobrang generic. Yung kumukuha ng line sa FB, idol yung kumukuha ng line sa Reddit. Charisma, Don Rap, Batman, Nulat, Mix, Maharlika. Dahil sa mga pangalang nabanggit, nakatunog ka na iho. Tangina mo, wala nagcha-champion na paborito ni Tito. Kasi may TF ka ng pamasahe kahit papano. Kami wala, kami padadayo. Inendorso ka na sa podcast ni Tito, pati battle ginawan pa ng reaction video. Nilaban sa taga Flip Top na sinayang ni Gago, nag-choke ka kay Uno, pinagbigyan ka ng hurado. Kaya wag mo akong questionin, ba't nandito pa rin ako? Kasi binigay na sa'yo lahat, parehas pa rin tayo ng estado. Aray! Tanga partida na to! Ano pa kayang kaya kong gawin kung may Pinuntuhan. treatment ako ng kagaya sa'yo? Kaya rap-trata, full clip sa bunganga ang matatanggap. Walang tigil hanggat, di ubos laman ng magazine sapagkat sanay na sanay ka kasing sinusubo sa'yo ang lahat. Pero ang totoo, binibuild up ka lang ni Tito para masabing may mabigat ako na bully. Para masabing may nilumpo ako na super rookie. Bagay na yung special treatment sa'yo, total gagawin kitang PWD. Lamang ako sa Ulit. ako na bully. Para masabing may nilumpo ako na super rookie. Nilumpo. Bagay na yung special treatment sa'yo, total gagawin kitang PWD. Lamang ako sa XP sir, di na kailangan ng Glock o Derringer. Wala kang load pero kada sapak ko nagre-register. Kala mo parehas tayo ng caliber? Porket pinopromote ka ni Tito para sa Flip Top, guess what? Ganyan din si Mark 3 Cap. Dapat dito binibitch lap. Makakaporma ba sa akin tong biningi sa mismo ng Drip God?
Putang ina! Susubukan na lang kasi ng burat yung may batik pa! Gago. Ako platform lang kahit sino panis na! Baka kahit sino panis na! Ba't ba kailangan tutukan ng ilaw yung kumikina mag-isa? Nakaasa ka kay Shernan, puta sobrang lame yan. Desperado magkaspat, kinuha ang pati Dalmatian. Sira ulo. Huminto lang ako saglit, kala nyo meron na sa kanyang bobotong judge. Tanga na nanalo pa rin sa pulo kahit mag-joke parang round 3 mo kay Uno Masa. Pwede yon. Pwede kang magpanggap na nauuhaw para makapag-isip ng blanco. Pwede kang puntusan sa mga simile na pinilit mo maging konektado. Pwede kang selfie bar magdamag kahit sa kalaban di nasakto. O tinotolerate ka na lang ng pulo para sa turna, di ka agad masilat. Bilang gante, tinotolerate mo na lang din si Shernan kahit bastos-bastosin niya pa sikat. Oo, tinitiis niya na lang yung pambabastos na tinuturing niyang mentor tsaka guide. Paano di bubulay ang bibig mo sa akin? Kumakain ka ng pride. Kumakain ka ng pride. Tito Sher, wag mo na bastusin si Kat, di maganda na imahe. Ako nagboboses para kay Nasha kahit magkalabang kami, di na bale. O ako nagkusa, di siya sa akin nakiusap. O sa'yo wala yung sinabi. Bata saryusasan pa sa pinali. Kukunin pera para sa champ na parang paycheck. Kasi exposed na yan si Nasha na nagawa mga baon niya ng statement. Nilampaso gamit punchline, angles, tsaka cadence. Iniwan ko na brain dead. Ngayon laglag ka na sa ranking, congrats. Di ka na overrated. Damn. Yo! Diba? Pakinggan natin. Yee! Shit! Pakinggan natin yung round 3 ni Nasha. Pero itong round 3 ni Balz, at sa tingin ko ito yung pinakamalakas niya. Okay, crucial. Pakinggan natin round 3 ni Nasha. Crucial, ayoko muna mag-decide. Pagsabay natin yan. Round 3 ni Nasha, pakinggan natin. Tinotolerate ko raw si Shernan. Nabastusin si Kat. Yun ang sabi na at best niyan. Sa sobrang pangit kasi ng asawa mo, hindi siya binabastos ni Shernan! Maukoto! Okay na, game! Yo! Uy, gago na, wala. Uy, tang ina mo, ano to? Base sa pananaw ng mga to, ang Crayo raw ay mantra bootleg. Kami raw yung peking kopya na inulit, ginaya pagkaukit. Sige, subukan natin pag-usapan ng mabuti. Simulan natin sa ating dalawa, tignan natin yung mas bullshit. Kasi ako, first time ko sa turna, tapos rekta agad semis. Ikaw pang-apat mo na sa turna, tapos first time mo sa semis, tinalo ka ni Charisma sa first round ng tournament nyo. Tinalo ako ni Charisma habang nasa tournament ako. Tinalo ako ni Uno Master. Ano daw? Ulit. Agad semis. Ikaw pang-apat mo na sa turna, tapos first time mo sa semis, tinalo ka ni Charisma sa first round ng tournament nyo. Tinalo ako ni Charisma habang nasa tournament ako. Okay, Tinalo gets. ako ni Uno Mas, pero agad ko rin nabawi yung panalo. Ikaw tinalo ka ni Don Raf dati, tas hanggang ngayon hindi mo yun mahabol. 2024 si Don Raf nakapagbuelta, yung entrada niya magago. Ikaw nung taon na yun, wala kang kahit anong battle na kasado. Patunay lang ang klaro. Na nauna ka sa akin, pero narating mo hindi malayo. Kasi sila daw yung nauna. Mukhang bibig nila sa tao. Pati yung tatay mong si J. Regina, personal mong abogado, pamantra-mantra pa, tapos yung mindset pang dunggalo. Kaya fuck mantra!
Mas malakas yung bulong ko pag kumalas na yung tornilyo. Papatayin ko tong budismo, ganun kaitim budhi ko. Ako yung mas superior, ako yung mas superior. Tumakbo ka na, Diyos mio, tumakbo ka na, Diyos mio. Habang nagdadasal ka sa altar, babarilin ko yung sintido. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, kung nagtitiwala ka sa Diyos, patunayan ang pananampalataya. Tumalon ka sa bangin, tapos para makita na rin natin kung ililigtas ka nga niya. Pero sa ngayon, mukhang presensya niya wala na. Hinayaan niya akong makalapit, mukhang wala ka ng pag-asa. Mukhang wala ka ng pag-asa. Takin mo, yung round 3 tuloy. Gago. Sayang. Mukhang wala ka ng pag-asa, takin yung boses ko. Mukhang wala ka ng pag-asa. Oh, fuck. Shit! Yo, tangina freestyle. Yung suot niya pang Greek god pa. Utang ina mo, bitch, wak ka. Sa sobrang itim mo, parang hindi ka makita sa lit match na. Yo, tangina. Oh, fuck. Tong ina, sayang. Time. Tangina, palakpakan mo na natin. Putang ina, ang hirap nun. Shit. Strongest round ni Balls yung round 3, guys. Sinabi ko na sa inyo. Sinabi ko sa inyo, diba? Ito yung strongest. Putang inang yan. Tanong ako ng tanong sa inyo kung paano natalo si Nasha dun. Pero putang ina, sa round 3 pala, doon nagkaroon ng blackout moment si Nasha. Shit. Mas humirap eh. Hindi ako nakapanghinayang, no? Na hindi nabuo ni Nasha yung battle. Tang ina, sayang yun. Wala, 10-7 yun para sa akin. In favor of Baltz. Strongest round ni Baltz yun, sinasabi ko sa inyo kanina pa. Strongest round ni Baltz. No brainer, no question about that. Mas sa tingin ko mas dumikdik si Baltz doon. Mas sumiksik yung mga haymaker niya doon. Yung dagdag pa yung rhyme schemes, pucha. Ang ganda ng rhyme schemes ni Baltz dito sa round 3. Diba? Although maganda naman niya sa 1 and 2, pero I think ito yung best rhyme schemes niya sa buong battle. Yung mga punto niya para sa akin mas dumidikdik mas dumidirekta. Kaya yon, ito yung strongest round. Kaya hindi ko muna binigyan ng kaya di ko muna binigyan ng score kasi possible kasi maunahan ulit ni Nasha yon. Yun yung ina-anticipate ko. Kasi sa rounds 1 and 2, maganda yung pinakita ni Baltz at naunahan yun ni Nasha lahat. So, ako, I was anticipating lang na ito yung strongest round ni Baltz, yes. Pero ayaw mo na siyang bigyan ng puntos kasi baka ma-overpower ulit ni Nasha. Pero ang nangyari, nadapa si Nasha sa round 3. And no brainer about that. Baltz got that round. So, that's 9-9-10 para sa akin. That's 28 points for Baltz. Tangina, nadapa si Nasha, man. It's 10-10-7 in favor of Baltz. Isang puntos lang. Baltz, ulitin ko Baltz 9, 9, and 10, and that's 28 points for him. Nasha naman, meron siyang 10, and 10, and 7. That's 27. Hindi ko ina-expect na madadapa si Nasha sa round 3 kasi ang ganda ng overall performance niya. I mean, ang ganda ng rounds 1 and 2 performance niya. So, I'm not expecting na madadapa siya sa round 3 kasi handang-handa siya. Diba? Kita nyo naman kung gaano siya kahanda, guys. So, yeah, I think that should answer our question na bakit natalo si Nasha sa battle na to. Dahil dun sa choke na yun. Mabigat yun. Sa ganitong battle, semis, sobrang critical ng ganong performance. Si Baltz kasi consistent. Palakas nga ng palakas I mean, malakas yung 1 and 2 para sa the same, pero yung round 3 strongest round niya. So, consistent.
Kay Nasha, 1 and 2 consistent. Pagdating sa round 3, nawala. Tangina, sayang yun, men. Dikit. Baka 3-2 yung score dito kung 5 yung judges. Either way siya, guys. Ito, explain ko sa inyo. Either way siya. Pero sa akin, I'll go with Balts dito kasi meron tayong numbers. 28 versus 27 in favor of Balts. Pero, para sa akin, sobrang dikit ng battle. Pwedeng sabi ko nga, pwedeng 3-2 in favor of Balts. Pwedeng 3-2 in favor of Nasha. Pwedeng ganun eh. Either way siya. Pwede kasing iboto ng mga judges yung 1 and 2 kay Nasha. So, dun pa lang, makukuha na ni Nasha yung panalo eh. So, possible may dalawang judges na bumoto kay Nasha. Agree naman ako sa kanila na pwedeng ganun. Iba rin kasi yung yung judgment ko eh. So per round sila. If ever per round sila mag-judge, makukuha talaga ni Nasha yung panalo. Pero ako kasi overall eh. Overall ako, scoring, consistency, punchlines. Transparent ako dun sa scoring ko. So, ayun. Sayang. Yes, agree ako. Ulitin ko lang, agree ako if may bumoto kay Nasha dito sa first 2 rounds at makuha nila yung ibigay nila kay Nasha yon, agree. Pero syempre kailangan mo pa rin tignan eh yung kung gaano kalalim yung choke niya sa overall performance. Tapos kay Balts consistent, 'di ba? So yun, para sa akin 28-27, sobrang dikit. Either way, pero sa akin Balts. Ano yung laban na yun? 1-3. Maraming salamat. Early show. Tangina, solid yung laban na yun. Pero ang boto ng Horado, 3-2. 5-0. Uy, pucha, 5-0. Talaga? Tayo na judges tayo dito, guys. Para kay Balts. Yeah. Fuck! Tangina ni Asha. Hindi siya nag-joke ng round 3. Tangina mo. Bahala ko nito. Yo, tangina, Nasha, Creo. Tangina, sorry. Sorry kay Balts. Tangina. Salamat. Judges. Yo, ang buo ng 1485 Gs na Bora City at binabati ko nga pala lahat ng kapitbahay namin na naglalaba. Hello. Tangina kasi. Yan, binoto ko nga pala si Balts. Makikita niyan paglabas ng video pero ipapaliwanag ko muna yung ilang mga naging diferensya. Kasi round 1, halos lahat ginulat ni Balts. Para napakalakas nun. Ay, bilang MC, kung ikaw mag-iisip ka ng mga paraan kung paano magutumbasan yun. At pag bitaw ni Nasha, nagawang dikitan, nakuha pa yun ng kahit konti. Round 2, halos binigay ko rin yung kay Nasha. Tama. Ganun appreciate sa kay Balts. Tapos pagdating naman sa round 3, malakas na yung malakas na yung na para mapunta yung kay Nasha, kaso bumitaw. Siyempre ang importante pa rin yung ma-speed natin ng malinis at paayos yung yung mga burst natin para maging klaro. Siyempre bilang walang round 3, nalaman ko na paborito niya rin hero si Natalia Balts. Ang laban nun. Siguro kung sa round 1 nag-choke si Nasha, tapos natapos na lang. Lakas. Pwedeng kay Nasha. Agree ako dun. Yung angle nila parehas sobrang hindi yun eh. Sobrang high level. Ang battle nila, napipili nilang angle. Ang gaganda na napipili nilang angle. Tapos kitang-kita rin yung pinagkaiba nilang dalawa. Sobrang dogfight ng laban nila. Oo. Pero dahil natin sa overall performance, medyo parang bumitaw si Nasha sa round 2. Mas si Balts ang... Parang no? Parang Plaridel versus Lakwan. 'Di ba? Ang ganda nung round 1 and 2 ni 'di ba nag-choke lang naman, isang round lang naman nag-choke si Slack nun, yung Vinito. Yung dapat panalo si Slack 1 pero Vinito na binigay kay Plari. Just nag-explain si Arik, 'di ba? Parang ganoon no. Pero kung nagulat ako na walang boto si Nasha, tayo na pwede na makuha ni Nasha yung siguro may isang MC, dalawang MC na bumoto sa kanya. Pwede. Ayun, ako pala si Nito, binoto ko all 3 rounds si Balts. Ayan niya, binoto ko si Balts, bali first round,
Yan, so, bali, parehong malakas. Sa tingin ko, ayun yung A-game pick round nila, yung first round, which is sobrang lakas. Pero binigay ko kay Nasha yun. Mas malaki Yes. potable, and may moment talaga na binigay talaga kay Nasha. And at the same time, mas malakas yung ender ni Nasha kaysa kay Balz. And pangalawang round naman ay binigay ko kay Balz. Oh. Although maraming moments si Nasha at talaga nakita natin yung crowd reaction, pero kung punchline lang ibibigay natin, kakount natin, mas maraming naglanding para sa akin yung kay Balz. And round 3 natin, sa tingin ko ito yung pinakamahinang rounds ni Balz. And binigyan ko lang siya lang dito ng ilang puntos. At ayun nga, hindi natin na-expect na nag-choke si Nasha, kaya binigay ko yung buong boto kay Balz. So bali lamang ng 5 puntos sa akin si Balz. Yun, hindi ko sayang yung battle na yun. Round 1 para sa akin, sabihin na lamang si Nasha palagi. Kasi nabanat si Balz, minsan nga lang kanya na pero pag Oo, tama. Agree. Nasha, natatabunan niya talaga. Siguro para sa akin, round 1 ay 10-8 pareho para kay Nasha yun, kaso putang 10-8 nga kay kay Casper. Ako nga 10-9 di ba? na yung round 3. Kahit sabihin natin hindi na ganun kalakas yung round 3 din ni Balz, pero ayun parang wala na rin, ang hirap na rin. Sa akin, strongest round ni Balz yung round 3 Anyway, sige. Ang scorean yung kay Nasha siguro 10-8 round 1, round 2 naman siya 4, pero pagdating ng round 3 parang 8-3 pa yun, so kaya overall pinanalo ko siya Balz. Sayang. Yo, nga pala si Jaime, binoto ko round 1 kay Nasha yun, guys na lang. Kay Nasha talaga. Siguro ang naging factor nito or naging edge ni Nasha kasi pangalawa siyang bumabanat. Oo. Pwede. Pwede. Bumabanat si Balz. Pag bumabanat naman si Nasha, parang nanalaman. Round 2, lamang pa rin si Nasha. Yes. Nasha pa rin ako. Nasha pa rin yun. Pero handang-handa si Balz. All 3 rounds na handa si Balz. Round 3, Balz yun. Kita-kita naman nag-choke si Nasha. Pero dahil handang Balz yung nakalaban ni Nasha, yung mga ganong choke sa tournament, hindi talaga pwede. Sobrang critical nun. Yes. So kung ibang kalaban ni Nasha tapos nag-choke siya ng ganun sa round 3, hindi handa yung kalaban niya, maaari siyang manalo. Pero handa kasi si Balz all 3 rounds. So sana gets niya. So Balz overall. So ayun, agree naman ako kay Jaime. Si Jaime daw siya. Agree ako doon, no? Na possible na kaya nga sabi ko nga sa inyo, 'di ba? First and second naman nakuha ni Nasha. Marami ako naging kaparehas na boto dito sa battle na to. Pero yun nga, binigay nila yung battle kay Balz. Yes, ganoon naman yung naging boto ko. Pero naintindihan ko rin na if ever, no, na binigay nila kay Nasha yung mga boto nila, naintindihan ko rin. Okay? Yun. Tanginang ganda ng battle. Boto na lang, ito yung inuna ko ngayong gabi, men. Na-enjoy ko to at sobrang naging match ng battle. Sana may rematch sila since parehas na silang nasa flip top. Sana may magkaroon ng rematch. Okay? Okay, so congrats. Tangina, ganda ng battle. Sana matapatan nila Espero at ni Tuz yung ganitong battle kasi ine-next ko na yun kaagad. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.